Amen! So, magandang hapon po muli sa ating lahat. At kumusta po tayong lahat? Ako po si Jair Anne L. Manipon at tayo po ay nakikinig ng Bombo Radyo. Dito po ngayon ay Buhay Kristiyano. So, kami po muli ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon para po makapagbahagi ng salita ng Diyos. So, ang akin pong ibabahagi sa hapon na ito ay patungkol po sa pagmamahal ng Diyos o sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, open po natin ang ating mga Bible sa John 3:16 o 1:3:16. Sabi po doon sa English, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." So, andun po na sinasabi ang pagmamahal ng Diyos sa atin, na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ para po ba kanino? Di ba po para sa atin? So, magsimula po tayo dito. So, di ba po sa atin, sa ating buhay, nakasanayan na po nating manood ng TV, makinig ng radyo, na kung saan meron tayong mga napapanood na balita. At ang purong napapanood nating balita, puro bad news. May na-rape, may namatay, may na-hold up, may na-kidnap, ang dami-dami po bad news na nakikita natin sa television, and ganoon na rin naririnig natin sa radyo. Bakit ba walang naibabalitang good news o mabuti? So, kung isipin po natin, meron pa palang natitirang good news dito sa ating buhay at dito sa mundong ito. Hindi lang puro bad news, bad news. So, ano po ba tong good news na ito? So, ang good news po na ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na binigyan niya tayo ng regalo, isang regalo na sino man hindi makakabili nito, kundi andun binibigay ng Panginoong Diyos sa mga tumatanggap sa Kanya. So, ano po ba ang regalong ito? So, ang regalo pong ito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. So, nisip po natin lagi na lagi tayong mag-isa, para bang wala tayong karamay, wala ang lungkot-lungkot ng buhay natin. Parang pasan-pasan na po natin ng mundo dahil inisip natin ang hirap-hirap ng buhay, mahirap lang tayo, ganito ganyan, kaya inisip po natin na hindi tayo mahal ng Diyos. Pero nagkakamali po pala tayo dahil hindi po natin katulad ng dagat, katulad ng karagatan, ganun po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Ganun kalawak, as in, hindi po natin masukat kung saan ang dulo nun. Hindi po natin makita kung saan ang hangganan nun. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hangganan, kundi ang pag-ibig niya sa atin ay forever. So, naniniwala po ba tayo sa forever? Amen? Kasi sa Panginoong Diyos, merong forever. Pero maraming bitter na tao na dahil sa pagmamahal sa opposite sex, naniniwalang wala ng forever. Pero sa Panginoon, ang pagmamahal niya sa atin ay forever. So, bali, mahal na mahal po tayo ng Panginoon at ganun na lamang ang pagmamahal niya sa atin na binigay niyang kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ na niregalo po niya sa atin. So, inisip po natin hindi tayo mahal ng Diyos. Pero bakit mahal ng Panginoon ang mga ibon sa kalawakan? May nakita na po ba tayong ibong umiiyak? May nakita na po ba tayong ibong naglalasing? May nakita na po ba tayong ibong nagpapakamatay o kaya namamalimos? O kaya nagrereklamo? Hindi po ba wala pa tayong nakikitang ibong nagugutom dahil andon nagpro-provide o nagbibigay ang Panginoong Diyos ng kanilang matitirhan, makakain? So how much more sa ating mga tao, kanyang nilalang, sa kanyang kawangis, how much more sa atin na anak niya. So, iniisip natin na laging hindi tayo mahal ng Diyos. Pero, sa mga example po na yon, pinapakita ng Panginoong Diyos na tayo ay mahal niya. Kung mahal niya ang mga ibon sa kalawakan, how much more sa atin? Tayo ay mahal na mahal ng Diyos dahil ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. So, kayo po, isipin po natin mabuti. Kung meron po tayong kaisa-isang anak, babae man o lalaki, at meron pong kasalanan ng ating kapitbahay. Tapos sabi pong gano'n, kailangan ibigay ang anak mo para sa kasalanan ng iba. So, papayag po ba tayo na ibigay ang kaisa-isa nating anak
para sa kasalanan ng iba? Hindi po ba't hindi tayo papayag dahil unang-una sa lahat, hindi natin kasalanan 'yon, kundi kasalanan ng iba. At pangalawa, hindi kasalanan ng anak mo. So bakit ibibigay? Pero ang Panginoong Diyos, kahit hindi niya kasalanan o hindi kasalanan ng kanyang anak, ibinigay pa rin niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ. And to the fact na si Jesus Christ pwede niyang i-reject na magpapako sa krus o kaya tanggalin yung pagpapako niya sa krus, gagawin po niya yun kung gugustuhin niya. Gagawin po niya yun, kaya po niyang bumaba sa krus, kaya po niyang mawala at magpahinga na lang kung gugustuhin niya. Pero hindi po, sinunod niya ang Panginoong Diyos para tayo ay maligtas. So kung isipin po natin, tayo po ba ngayon ay nandirito sa mundong ito kung wala ang Panginoon? Hindi po ba't wala tayo dito sa mundo kung wala ang Panginoong Jesus? Dahil sa una pa lamang namatay siya sa krus para sa atin. At ibinigay niya ang kanyang dugo para tayo ay maligtas. He buy us back. Kumbaga, alipin na tayo ng kasalanan. Pero nang dahil sa dugo ng Panginoong Jesus, tayo ay naligtas. Tayo ay nalinis na wala ang ating mga kasalanan na napunta lahat sa karagatan at inalon na wala, napunta na sa kalaliman ng dagat. Ganun po tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Kaya ang kailangan lamang po natin gawin, tanggapin po natin ngayon yung regalong ibinigay na ng Panginoon sa atin. Huwag na po natin i-reject pa dahil once na tinanggap po natin ang regalong to, mag-iiba ang buhay natin. And yung mga expectations natin sa buhay, yung mga gusto nating mangyari, mas malaki pa at mas the best. So yun lamang po, kung meron man po tayong mga problema, tanggapin po natin ang Panginoong Diyos. Huwag na po natin siyang i-reject, huwag na po natin siyang baliwalain dahil kahit na hindi natin alam ang mangyayari sa buhay natin, andoon na once na tinanggap natin ang Panginoong Jesus, magbabago ng tuluyan ang ating mga buhay. So tanggapin po natin ngayon ang regalong itong si Jesus Christ at mapagpalang hapon po sa ating lahat. God bless us all.